Ay, Sir Bong. Yung security naman, pag sinabi natin security measure, na sabihin natin, isang pribadong building dito sa Makati, pag talagang itatight mga security, kahit na sino pa man yan, from the janitor and everything, kahit na empleyado pa yan dyan, pag talagang mahigpit ka, walang pwedeng lulusot sa security. Tama. Okay? Tingnan lang natin sa ibang bansa, sa US, sa Europa, wag na natin bagitin yung mga bansa ng mga honest to goodness ang mga citizen nila, no? Kasi kahit papaano nakakabiyahe din ako. Ako okay lang sa akin, isa akong turista doon na actually pare, napakahigpit talaga ng security. Dahil syempre, sa bansa na katulad ng Pransya, pagdayuhan tayo doon, alam mo naman ang Pinoy, jack of all trades ang Pinoy. Diba? So, pag sinabing security check, walang exception. Walang kung sino ka man. Kahit na sino ka pa. Basta pag sinabing security tights kami, ito yung policy ng aming establishmento, impose namin yan. Wala kaming pakialam kung sinong kakilala mo dyan o sino ka man. Basta security measure ang pinag-usapan natin dito. Okay? Actually, sir, hindi sa mga building nga sa Makati meron. Kaya lang paglabas mo ng sa kalsada, ito ng problema eh. So, ito yung problema sa kalsada ngayon. Yun nga eh. Sa public. In fact, yung ibang balikbayan na kasama namin, bumili na sila ng condo nun sa Rockwell, no? Ang saya-saya nila doon, kompleto, pagbaba mo, ganun. Pero siyempre, kung laging doon ka lang, mabobore ka rin. Tapos, gusto mo rin gumala-gala. Doon, may nadukutan, may ninakaw yung kotse, ganun. Doon sila nababanas. Kaya yung, nadi-disappoint talaga. Parang sabi na, parang preso ako dito, maganda nga itong Rockwell, pero dito na lang ba ako habang buhay? Tsaka maliit ang Rockwell. Napakaliit. Napakaliit. 5 minutes walk ka lang, tapos ka na eh. Okay, so may text tayo dito, basahin ko lang, from Albert, Pampanga. Sabi niya, palagay ko, unahin sa Lablan City ang geophysical seismic resistivity, wastewater management, and water environmental, at transport, telecommunication, health, education, some text missing. Okay. Napakaganda. Na lahat yon, na incorporate na lahat yon. In fact, meron mga bagong technology na i-introduce dito sa Philippines gaya ng mga wind power, tsaka wave turbine technology. Yung alon sa dagat, yung pressure, nag-generate din ng kuryente. Yung hangin, nag-generate din ng kuryente. Solar. Tapos yung solar, nag-generate din ng kuryente. So, pati yung mga gym, yung mga sports club, imbes na nagbibisik yung nag-treadmill ka lang na di kuryente yung treadmill, ikaw ang nagpapaandar nung treadmill, nag-generate ka ng kuryente. Meron na mga ganon. Alam nyo, nabasa ko yan, ikwento ko sa inyo. Sa Israel, ganon. Nag-exercise ka na, nakakapag-produce ka pa ng energy. Kasi bakit naggagastos ka ng kuryente habang nag-exercise? Yung lumang model, yung ginagamit ngayon ng mga kwan sa gym, di ba? May dynamo. Puro may kuryente yan eh. Tapos ina-adjust mo yung gusto mong speed, ganon. Pero kung gusto mo talaga mag-exercise, ang nila, gagawin mong fun yung and then, nag-generate ka pa ng kuryente. Paano kung 1,000 katao na naggagano? Ang lakas na kuryente nun. In fact, dapat ang presyo, ganun ang gawin nila para mabayaran yung pagkain nila eh. Nag-generate sila. Pero gagawin mong exciting yun, hindi lang ganun na boring, kundi iba-ibang games na nakukuha mo yung kanilang energy. Wow, maganda. May bagong text si kapatid na Saldi. Mukhang pinakikinggan tayo ng ating mga kababayan, ha? Ayan, okay. Ito, karugtong ng text ni Albert. Sabi niya, environment, transport, telecommunication, health, education, and sports facilities, power and energy. Ayun, tama. Mukhang yung pala yung tumbok din yung sinabi mo. Na lahat yun, na-incorporate na lahat. Okay, so parang ang approach ng Lablan City ay talagang holistic, So, lahat ng hahanapin mo at yung mga bagay na alternative source of energy ay nakadesign na rin pala sa isang Lablan City.
Okay. Donnie Saldi, kanina ko pa to iniisip din eh. Gusto kong talagang pag-usapan natin ito. Nagtataka ako na sa mga malaking network na mga kasama natin dito sa ating mga ibang himpilan, ano? Bakit hindi na pag-uusapan ang ating enerhiya? Alam mo, 45 anyos na ako, pero alam mo, ang dami kong nakikitang mga geothermal dito sa ating bansa. No? Ang isa pang geothermal dyan sa Leyte ang lupa niyan, parang pag-aari ng mga angkangko. Actually, alam ng mga assign doon sa Tungunan Leyte. Bakit doon sa lugar na yon, pare? Ang rate doon parang Manila rin. Samantalang may may geothermal kami doon. Ano yung private own yung ano? Hindi, PNOC yan. PNOC yan. Tama, PNOC. Kasi yung mga ganyang geothermal land, yung mga source of water, ano yan eh? Pag-aari ng gobyerno yan eh. Oo nga. Hindi pwedeng ariin ng mga private citizen yan. Geothermal is from volcan. Kaya nga. Kaya nga eh. Ang dapat mura, di ba? Alam mo nung araw pare na pag-agrihan yan eh. Ano sila dyan ng geothermal na bigyan naman ng subsidiary like, bagitin ko na lang ang bayan pare. Ormoc City lang yan. Ormoc City, pare. Parang Manila ang rate ng kuryente doon. Wow. Okay. Pero doon ang gagaling ang kuryente, pare. Sa Bicol na lang, di ba? Sa May Tiwi. Okay. Ganon ang kuryente natin, pare. Paano pa kaya kung galing pa sa Europa yung kuryente na yan? IPP, ha? Kaya mahal, eh. Galing Europa yung IPP, Dependent Power Producers. Alam mo, pare, kanina yung binanggit ni engineer, yung binanggit mong underwater pressure engineer, kilala ko anong tawag diyan? Inventor. Wow, Hindi siya pinansin dito sa Pilipinas. Alam mo kung saan dinala? Ngayon, pare, gumagana sa Malaysia. Kasi doon siya pinansin. Magtanong ka, pare, kung gaano kamura ang kuryente nila sa Malaysia. Okay, no? Dahil libre ang source niya. Libre ang source niya, pare. Current ng ating... libre yun, eh, no? Libre yun, pare. Kung kailan sumusungit yung panahon, mas lumalakas yung kuryente. Lumalakas, pare. Gumaganda. Gumaganda ang kuryente. Okay na. So, eto, may text ulit si Albert. In addition, dagdag daw, ayan. Highways and railways and bridges, tunnels, airport, traffic and transportation planning, repair and maintenance, commercial and industrial theme park. Yan. So, nakapasok ba lahat yun sa London City? In fact, pareho rin ng Shungdu, very accurate. Alam mo kung anong oras eksakto to the minute darating yung bus diyan, anong oras eksakto to the minute darating. Just on time, kumbaga. Kaya alimbawa, biyahe ka, alam mo na nandun ka sa kanto na yun, andyan na darating yung ganitong minuto, darating yung train, ganon. Just on time. Everything will be clockwork. Ganon din yan ngayon sa Shungdu City. Kasi alam mo, engineer, Sir Bong, may pag-aaral talaga ngayon na actually lumabas sa mga pahayagan, 2 billion pesos yearly ang nawawala dahil lamang sa traffic. Oo. Cost ng traffic, ha? Importante talaga maano natin ang traffic kasi bukod sa oras ng tao, yung pollution na gine-generate niya is more destructive, no? Tapos later on ang temper ng tao mas mahirap mahirap na i-control. Galit na. Pero mo, pag-uwi mo, galit ka dahil sa dinaanan mong traffic, pati pamilya mo nadadamay tuloy. Kailangan talaga ma-address ang traffic problem dito. Kung hindi, alam mo, engineer, meron akong isa-suggest part, engineer. Alam mo, pupunta naman tayo ng Subic, di ba? Bakit itong mga motorista pag nasa Subic, takot silang magkamali? Tama. Ha? Bakit hindi i-apply dito sa malaking natin? Sa Maynila, sa Pilipinong kultura natin. Ha?